Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 1. Pagbuo ng pangkasaysayang pananaw. Revise K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbuo ng pangkasaysayang pananaw. Narito ang mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Para sa kasunod na gawain. Gamit ang graphic organizer na makikita sa ibaba, magbahagi ng iyong ideya tungkol sa salitang kasaysayan. Narito ang mga maaaring maging mga ideya tungkol sa salitang kasaysayan. Una, ito ay ang mga pangyayari sa nakaraan. Pangalawa, buhay at karanasan ng mga ninuno. Pangatlo, mahalagang tao at bayani. Pang-apat, mga aral mula sa nakaraan. Pang-lima, pagkakakilanlan ng isang bansa. Pang-anim, pag-unlad at pagbabago ng lipunan. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa pagsusuri ng mga larawan. Suriin mo itong mabuti. Ngayon ay sagutin mo ang mga katanungan. Narito ang mga inaasahang mga kasagutan. Buo salita. #susing salita ng aralin. Tukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Gawing gabay ang mga letrang nasa loob ng kahon upang matukoy ang mga konsepto. Para sa unang bilang. Ito ay ang pag-aaral sa mga importanteng pangyayari sa buhay ng tao, sa bansa, at sa buong mundo. Ano ang tamang sagot? Kasaysayan. Pangalawa, ito ay kinakailangang kasanayan sa pag-aaral ng kasaysayan na pag-iimbestiga ng mga pangyayari. Ano
ang tamang sagot? Pagsisiyasat. Pangatlo, ito ay isa sa mga kaugnay na disiplina ng kasaysayan na tumutukoy sa pisikal na katangian sa isang lugar. Ano ang tamang sagot? Heograpiya. Pang-apat, ito ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay impormasyon mula sa pagsasaliksik. Ano ang tamang sagot? Ito ay Historia. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Sa kabila ng mga pagbabagong nagaganap sa modernong mundo, nananatiling mahalaga pa rin ang pag-aaral ng kasaysayan upang mapalawak at mapalalim ang kritikal na pag-iisip ng bawat individual. Dahil dito, nagsisilbing panimulang paksa ang pagpapakilala sa disiplina ng kasaysayan. Nakatuon ang araling ito sa pagpapaliwanag ng mga konseptong pangkasaysayan, batayan ng kasaysayan, mga pamamaraan at pananaw pangkasaysayan, at halaga at suliranin sa pag-aaral ng kasaysayan. Unang aralin, mga konseptong pangkasaysayan. Talakayin natin ang pinagmulan ng salitang kasaysayan. Ang salitang kasaysayan ay ang salin wika ng salitang Ingles na history. Ang salitang history naman ay nagmula sa salitang Griego na historia na nangangahulugang pagtatanong, investigasyon, pag-uusisa at pagsasaliksik sa mga nakalipas na pangyayari. Isa itong pagtatanong, hingil sa nakaraan upang maunawaan natin ang kasalukuyan at makapaghanda para sa hinaharap. Ayon naman sa historiador na si Dr. Zeus Salazar, ang kasaysayan ay nagmula sa mga salitang saysay at salaysay. Ang saysay ay tumutukoy sa katuturan, kabuluhan at kahulugan, habang ang salaysay naman ang sining ng pagkukwento. Ayon pa sa kanya, ang kasaysayan ay salaysay, hingil sa nakaraan na may saysay para sa sariling lipunan at kultura. Kahulugan ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay isang makabuluhang salaysay tungkol sa nakaraan. Sapagkat ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay, binibigyan din ito ang elemento ng pagiging makabuluhan. Kung tatanungin naman natin kung kanino dapat makabuluhan ang kasaysayan, kinakailangan nating tandaan na ang pagsasalaysay ay laging para sa isang tiyak na grupo. Sa kontekstong Pilipino, ang grupong ito ay ang Sangka Pilipinuhan. Dagdag pa, ang kasaysayan ay pagsasalaysay tungkol sa sarili natin o tungkol sa ating ugnayan sa ibang kabihasnan. Sa ganitong pagpapakahulugan, maaring paksa ng kasaysayan ang sariling barangay, lalawigan o bansa.
Ang kasaysayan ay isa sa mga pangunahing disiplina ng agham panlipunan kung saan pinag-aaralan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ng tao, mga bansa at daigdig noong mga nakalipas na panahon. Bukod dito, ang kasaysayan ay kronolohikong tala ng mga mahalagang pangyayari na may kasamang mga paliwanag tungkol sa mga dahilan nito. Ang kasaysayan ay hindi rin lamang isang simpleng talaan ng mga pangyayari sa nakaraan o listahan ng mga bayani at makasaysayang bayan. Kolektibo itong salaysay ng mga pagsisikap at pagkikibaka ng isang lahi o pangkat ng mga lahi upang matamo ang hinahangad na lipunan. Kahalagahan ng kasaysayan. Kagaya ng inilahad ni Dr. Jose P. Rizal na ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan, ay siyang malaking patunay ng kahalagahan ng pinagmulan at nakalipas na pangyayari sa buhay. Anuman ang katayuan o kalagayan sa kasalukuyan ay huwag kalilimutan na bunga ito ng ginawang desisyon at aksyon sa nakalipas. Tulad ng paghakbang sa unang baitang ng hagdanan, hindi mararating ang itaas kung hindi dadaanan ang mga naunang baitang. Dagdag pa dito, mahalagang pag-aralan o balikan ang nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyang panahon at mapaghandaan ang hamon ng hinaharap. Ang mga sumusunod ay ilan pa sa mga kahalagahan ng kasaysayan sa ating buhay. Una, karagdagang kaalaman. Natutuhan at naunawaan natin ang dahilang naiambag ng iba't ibang pangkat ng tao sa daigdig. Pangalawa, nagsusuri sa nakalipas na karanasan. Sinisiyasat ng kasaysayan ang mga sanhi at bunga ng bawat pangyayari, kung ano, bakit, at paano ito naganap, at ano ang epekto nito. Pangatlo, nagsisilbing daan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan. Ang mga pangyayaring naranasan ng mga tao sa isang pamunuan na nagdulot sa kanila ng pasakit at hirap ay nagiging gabay upang di na muling danasin ang ganoong karanasan. Sila ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong upang baguhin ang sistema ng pamunuan, patakaran at batas na umiiral. Pang-apat, lumilinang ito ng iba't ibang kasanayan. Ang kasaysayan ay lumilinang ng mga kasanayang umunawa at magbigay kahulugan sa pagbasa ng teksto tulad ng lathalain o dokumento, sanaysay at iba pang babasahin. Panglima, naipapahayag nito ang maaring mangyari sa hinaharap o darating na panahon. Ang kasaysayan ay naghahayag ng espekulasyon o maaring maganap sa susunod na henerasyon. Ang mga pangyayari sa kasaysayan ay lubhang komplikado at kani-kaniyang natatanging katangian, kaya't hindi posible na masabi ang eksaktong susunod na pangyayari. Ito ay dahil sa kaisipan ng tao
na siyang gumagawa ng kasaysayan ay nakatago sa atin. Kaya't mahirap malaman ang anumang planong mayroon siya. Pinatnubayang pagsasanay, pamprosesong at pangunawang katanungan. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan sa mga mag-aaral at mamamayan ng Pilipinas? Ipaliwanag ang sagot. Magaling. Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan dahil tinutulungan nito ang mga Pilipino na maunawaan ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng bansa at matuto sa mga aral ng nakaraan. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang mga halimbawang sagot. Ikalawang aralin, batayang pangkasaysayan at kanilang ugnayan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pag-aaral ng kasaysayan, gaya rin ng iba pang mga asignatura, ay may koneksyon. Ang mga konsepto at mga aralin dito ay kakikitaan na rin ng epekto at relatibo sa ibang asignatura o disiplina. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga disiplinang panlipunan kaugnay ng kasaysayan. Una, antropolohiya. Ito ay ang pag-aaral ng pinagmulan at kaasalan ng tao at ang pag-unlad at pagkakaiba-iba ng mga lipunan, kultura, kaugalian at pang-araw-araw na gawain ng tao. Ang mga datos na nakukuha mula sa pag-aaral ay ginagamit sa pagbuo ng salaysay tungkol sa kasaysayan ng pinagmulan ng tao. Pangalawa, psikolohiya. Ito ay pag-aaral ng pag-iisip ng tao. Ito ang nagbibigay kahulugan sa pagbubuo sa personalidad tulad ng ugali at mga gawin ng tao. Sinusuri din nito ang disiplinang pagbabago o pag-iba ng kilos ng tao batay sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Pangatlo, sosyolohiya. Ito ang nagbibigay eksplanasyon o paliwanag ng relasyon ng tao sa kanyang pamilya, kanyang lipunan, at sa institusyon at samahang kanyang kinabibilangan. Dito nababatid kung paano umaangkop o umaayon ang tao sa kanyang paligid, partikular sa ginagalawan niyang lipunan. Pang-apat, heograpiya. Ito ang pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo. Nakabahagi dito ang pag-aaral ng anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa isang tiyak na lokasyon. Panglima, teolohiya.
Ito ay ang makatuwirang pag-aaral tungkol sa Diyos o mga Diyos o sa mas pangkalahatang bagay tungkol sa relihiyon o espiritualidad. Pang-anim, filosofiya. Ito ang pag-aaral ng disiplinang kinapapalooban ng lohika, etika, estetika, metaphisika, at epistemolohiya. Ito ay pagsusuri sa mga paniniwala ng tao tungkol sa katotohanan, katarungan, hustisya, at iba pang may kaugnayan sa pagkamit ng katarungan. Pang-pito, economics. Ito ay ang pagsusuri kung paano ginagamit ng lipunan ang taglay nitong limitadong yaman upang matustusan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mamamayan. Pang-walo, agham politikal. Ito ang pag-aaral ng mga teorya, paraan at sistema ng pamamalakad ng mga pamahalaan. Dito sinusuri ang disiplinang pagpapatakbo ng isang burokrasya at ang pagkilos at pagpapatakbo ng isang pamahalaan. Paglalapat at pag-ugnay. Ugnay, unawa. Hashtag ating ilapat at iugnay. Magtala ng mga maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga pahayag upang maipakita ang pag-unawa sa kasaysayan. Para sa unang bilang, ang masusing pag-unawa sa antropolohiya o mga artifacts ay tungo sa pagtamo ng nalalaman sa kasaysayan ay mahalaga dahil pinapakita nito ang kultura, pamumuhay at paniniwala ng mga tao noong nakaraan. Pangalawa, bilang isang mamamayang Pilipino, kailangan na ang kaalaman ko sa kasaysayan ay maiugnay ko rin sa heograpiya at ekonomiya dahil nakakaapekto ang lokasyon at kabuhayan sa mga pangyayari at pag-unlad ng bansa. Pangatlo, bilang isang responsable at mapagmahal na Pilipino, ang pag-alam sa kasaysayan ay masasabi kong susi sa magandang pamamahala ng bansa dahil nagbibigay ito ng aral at gabay sa paggawa ng tama at makatarungang desisyon. Ikatlong araw. Ikatlong aralin, pamamaraan at pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang pagtatanong, paghahanap, at pagsusuri ng datos. At syempre, ang konklusyon. Upang mas maging makabuluhan ang pag-aaral ng kasaysayan, lalong-lalo na sa paghahanap at pagsusuri ng datos, kinakailangang matukoy ang mga pinagkukunan ng mga mahalagang datos. Ito ay may dalawang uri. Una, primaryang sanggunian.
Ito ay uri ng sanggunian na ang impormasyon ay galing sa mismong taong nakasaksi ng pangyayari. Maaaring isang bagay, pangyayari o tao na pangunahin o mismong pinanggalingan ng impormasyon. Ito ay naganap o nasaksihan sa mismong oras kung saan naganap ang pangyayari. Mga halimbawa. Basahin mo ang mga ito. Narito naman ang mga anyo at iba pang halimbawa ng primaryang sanggunian. Heto naman ang mga primaryang sanggunian sa kasaysayan. Balikan natin. Ang primaryang sanggunian ay katibayan na may nangyari. Kung wala ito, hindi natin matitiyak na may mga naganap. Saan, kailan ito naganap, kung ano ang nangyari at kung sino ang naroon. Kung gayon, ang pag-aaral ng kasaysayan gamit ang primaryang sanggunian ay nagdudulot ng sariwa, bago, naibang pagkakaunawa ng nakaraan na hindi kadalasang nakukuha sa textbook at iba pang mga aklat. Pangalawa, sekundaryang sanggunian. Ito ay uri ng sanggunian na ang mga impormasyong nakuha ay mula sa ibang tao o nagawa matapos maganap ang isang bagay o pangyayari. Ito ang tawag sa impormasyong galing sa iba na nalaman lang natin dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. Ang ganitong uri ng impormasyon ay maaaring may kasama ng interpretasyon, komentaryo o pagsusuri. Narito ang mga halimbawa. Basahin mo. Dumako naman tayo sa pananaw sa kasaysayan. Kinakailangang magkaroon ng patnubay ang mga mamamayan sa kung kaninong pananaw ang pagtingin sa mga nangyari sa kasaysayan. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng pagtanaw sa kasaysayan. Una, pangsilang pananaw. Ito ay ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang dayuhan para sa kapakinabangan ng kapwa-dayuhan. Pangalawa, pangkaming pananaw. Ito ay ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para sa kapakinabangan ng dayuhan. Pangatlo, pantayong pananaw. Ito ay ang pagkukwento ng kasaysayan ng Pilipinas ng isang Pilipino para sa kapakinabangan ng kapwa Pilipino sa pamamagitan ng wika at kailangang Pilipino. Pinatnubayang pagsasanay. Gawain. Saang sanggunian dapat? #alamin at tukuyin. Tukuyin kung anong uri ng sanggunian ang mga sumusunod. Isulat ang primarya o sekundarya sa talaan
nagbago ang bilang. Una, ang biografiya ni Dr. Jose Rizal. Primarya o sekundarya? Sekundarya. Pangalawa, ang video ng pagkakadeklara ng martial law. Primarya. Pangatlo, ang mapa ng Pilipinas. Primarya. Pang-apat, diksyonaryo, almanak at encyclopedia. Sekundarya. Panglima, ang litratong nakunan noong EDSA Revolution. Primarya. Pang-anim, sa eskwelahan parating ginagamit ang mga textbooks para pag-aralan ang mga asignatura. Anong uri ng sanggunian ang textbook? Sekundarya. Pang-pito, ang isang reporter ay nagbabalita ng nangyaring pagbaha sa Leyte. Ang nabalitaan natin sa reporter ay halimbawa ng patlang. Sekundarya. Pangwalo, nabasa ko ang mga impormasyon sa pahayagan. Sekundarya. Pangsyam, nakita ko ang buong pangyayari. Primarya. Pang-sampu, ako mismo ang nakaranas ng mga pangyayari. Primarya. Ika-apat na araw. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagsusulit. Tayahin ang nalalaman. Para sa unang bahagi, lagyan ng check kung tama at X kung mali ang pahayag. Una, ang historya ay nagmula sa salitang Latin na historia na ang ibig sabihin ay tala. X. Pangalawa, ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay. Binibigyang diin ito ang elemento ng pagiging makabuluhan. Check. Pangatlo, ang kasaysayan ay nagmula sa mga salitang saysay at salaysay. Check. Pang-apat, ang kasaysayan ay hindi kinakailangang kronolohikal na tala. X. Panglima, ang pag-aaral ng kasaysayan ay mahalaga sa paglinang ng mga iba't ibang kasanayang pampagkatuto. Check. Ikalawang bahagi, iguhit
ang masayang mukha kung ang sinasabi ng pangungusap ay tama at malungkot naman kung mali. Pang-anim, nababatid sa agham politikal kung paano umaangkop o umaayon ang tao sa kanyang paligid, partikular sa ginagalawan niyang lipunan para sa pag-aaral ng kasaysayan. Magaling! Ito ay mali, kaya malungkot na mukha. Pang-pito, ang mga datos na nakukuha mula sa pag-aaral ng antropolohiya ay ginagamit sa pagbuo ng salaysay tungkol sa kasaysayan ng pinagmulan ng tao. Tama, kaya masayang mukha. Pang-walo, ang heograpiya ay hindi kinakailangan sa pag-aaral ng kasaysayan. Mali, kaya malungkot na mukha. Pang-siyam, makatuwirang iugnay ang kasaysayan sa pag-aaral ng teolohiya. Tama, kaya masayang mukha. Pang-sampu, sinusuri ang disiplinang psikolohikal ang pagbabago o pag-iiba ng kilos ng tao batay sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Tama, o masayang mukha. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga konseptong pangkasaysayan, batayang pangkasaysayan at kanilang ugnayan, at pamamaraan at pananaw sa pag-aaral ng kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.